Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tanong ni Mama Anita sa mahinahong boses. Matapos kong sabihin sa kanya ang mga nangyari at ang planong pagpapakasal ko kay Damon. Opo ma, sapat ng 4 na taon para tuluyang maghilom ang sugat na nakaraan. Amadeus needs a father and he loves him so much. Damon's love us too. Napakalaki ng pinagbago niya. He changed for the better. Salaysay ko trinig ang pagbuntong hininga ni Mama sa kabilang linya. I trust you anak, and I will always support your decision. Mas ikaw ang nakakaalam para si kakabutin niyo ng apo ko. Nito na ikinagaan ng loob ko. Kung may inaalala man ako, yun ay magiging reaksyon niya. Isa siya sa naapektuhan at nasaktan noon nang malaman ang naranasan ko sa kamay ni Damon. That's why, laking pasasalamat ko na wala siyang pagtutol. She's always the best ever supportive mom, basta para sa ikakaligaya ng mga anak niya. I love you ma. Thank you so much. Hihintayin ka namin ni Amadeus dito. Miss na miss ka na namin na apo mo. Naiiyak na turan ko dahil sa saya. Medyo natagalan kasi ang pagsunod niya dahil may inasikaso pa siya sa Los Angeles. Miss na miss ko na rin kayo. Mag-iingat kayo palagi ni Baby Amadeus anak. Siya nga pala, kung may oras kang bisitahin mo naman ang kambal mo. Bihira na lang kasi kami magkausap sa telepono. Tugon ni Mama and I just said yes as an answer bago naputol ang tawag. Bigla akong naalala si Amelia. Hindi ko pa kasi siya nakakausap kahit sa tawag man lang matapos ko mabalitaan ang nangyari sa buhay niya. Kaya napagpasyahan kong dalawin siya, maybe one of these days kapag hindi na ako busy. Naudlot ang pagmumuni-muni ko nang pumasok sa office kong isa sa mga manager nitong hotel. May pinapirmahan lang na importanteng dokumento kaya natuon ang buong atensyon ko rito. Kasalukuyan kasi ako nasa opisina ngayon. Dahil hindi ako nakapasok sa hotel ng ilang araw dahil sa bagyo, kaya inasikaso ko kaagad ang kailangang asikasuhin. Sakto namang tapos na kami sa pag-uusap ng manager nang mag-ring ang cellphone ko. Lumawak agad ang ngiti sa mga labi ko nang tumatak sa screen ang pangalan ng mahal ko. Hello love, can we eat lunch together? I'm on my way love. Susunduin ko kayo ni Baby Amadeus dyan. Malambing na turan ni Damon. Nagpangiti sa akin. How can I say no to you? Papunta ka na pala? Natatawang wika ko. He's always like this. Magmula na nagkaayos kami at nakilala na siya ni Amadeus bilang ama, ay walang araw na hindi siya pumupunta sa penthouse at laging nag-aayang kumain sa labas. May mga araw din na sa penthouse na siya nakakatulog sa kagustuhang makasama pa kaming dalawa ni Amadeus na matagal. Of course, I just want to make sure na hindi ka makakahindi. Wait for me, I'll be there in 5 minutes. I love you so much. Masayang tugon niya at syempre I need to answer him. I love you too love, take care. Masaya ang usal ko bago naputol ang tawag. Tumayo na rin ako para puntahan si Baby Amadeus sa penthouse. Madalian ko itong pinagbihis dahil alam ko na ilang minuto lang ay naririto na si Damon. Yay! I really wanted to see Daddy again, Mom! Kumikislap ang mga matang sambit ng anak ko. Napailing na lang ako. Nagkasama pa nga sila kagabi pero heto at sobrang excited na naman siya. Manang, you can go with us. Para naman makagala ka sa labas. Turan ko kay Manang Rosa. Nakasalukuyang nakaupo sa couch at nagbabasa ng dyaryo. Naku, Amanda, alam mo namang hindi ako mahilig gumala. At saka, family bonding nyo yan, kaya sulitin nyo na. Sagot ni Manang na ikinangiti ko lang. Iniwanan ko na lang siya ng cash in case may gusto siyang bilhin sa labas. Marami naman akong stocks na groceries kaya makakapagluto siya ng gusto niyang kainin. Maya-maya lang ay narinig na namin ang doorbell kaya napatalon sa tuwa si Amadeus at patakbong binuksan ng pintuan na parang alam na alam niyang si Damon na nga ito. Well, who else anyway? Gayong wala naman kaming inaasahang bisita rito. Daddy! Tuwang-tuwang sambit niya pagkabukas na agad ay yumakap at nagpakarga kay Damon. I smile widely habang naglalakad patungo sa mag-ama ko. You're always so beautiful, my love. Damon complimented and kissed my cheeks. Bagay ni kinapalakpak ni Amadeus na parang kinikilig ito sa amin. Kapwa na lang kami natawa. Nagpaalam na rin kami kay Manang Rosa at masayang umalis. Kahit nasa biyahe ay panayang kulitan na mag-ama. Habang ako'y nakangiti lang na nagmamasid sa kahabaan ng kalsada. I saw different kind of people. Marami kaming nadadaanan na nagtitinda sa mga gilid kaya out of nowhere
ay bigla ko na lang naalalang hirap na naging buhay ko noon. Nakaramdam ako bigla ng pangungulila nang maalala ko si Chang Marta, ang kababat at best friend kong si Kendra, sina Aling Siling at Nanay Pasita. Ilang taon na rin na nakalipas. Sa sobrang daming nangyari, hindi ko man lang sila nagawang bisitahin, lalo nang dumalaw sa puntod ni Chang. "Ma'am, are you listening?" Biglang nakuha ni Amadeus ang atensyon ko dahil sinamahan niya pa ito ng pagkalabit. "Yes, baby. What is it?" Tanong ko't dumakong mga mata sa kanilang dalawa ni Damon. Kita kong sabay na pagkunot ng kanilang mga noo. Pati ang ganitong expression ay talagang magkatulad na magkatulad sila. Mag-ama nga. Amadeus was requested na sa paboritong fast food niya tayo kakain. "Are you okay with that?" Paliwanag ni Damon na ikinatango ko na mabilis. Yeah, of course baby. Kahit saan mo gusto." Ani ko kaya lumiwanag agad ang mukha ni Amadeus. But Damon still giving me a concerned stare. Kahit pasilip-silip lang ito dahil sa pagmamaneho nahalata pa rin itong itsura ko. "Love, is there something bothering on you? Parang kanina pa lalim na iniisip mo." Nag-alalang tanong niya kaya mapait ako napangiti. Naalala ko lang bigla si Chang at Kendra. Ilang taon na rin kasi akong hindi nakakabalik sa Cavite. Pagbabahagi ko. Kahit nasa gitnang nakaupo si Amadeus ay inabot pa rin ni Damon ng isang kamay ko para haplusin ito ng marahan. "Then it's not a problem. We will go there after nating kumain." "How about that?" Suggestion niya na kinatuwa ko. "Really? Sigurado ka?" "Of course, I love that. But how about your work? Baka kailangan pang bumalik sa opisina?" Turan ko na ikinailing lang niya. "Love, nakalimutan mo na ba that I am the boss? I made our rules kaya magtatrabaho ako kung kailan ko gusto. Siyempre, kayo lagi ang unahin ko." Kumikindat pa naturan niya na may halong pagyayabang kaya natawa na lang ako. "Yeah, I almost forgot that he's the most powerful boss that everyone adores. Dahil sa tuwing kami ang kasama niya, he's not a boss anymore. Isa na siyang ulirang ama kay Amadeus at isang perpektong fiancé ko na handang magpaalila sa amin. He's maybe ruthless and fierce when it comes to business, but when it comes to us, he's the most gentle, soft and kind-hearted man I've known. He's totally a different person at tanging sa amin niya lang ito pinaparamdam at pinapakita. Thanks, love. I can't wait to see them." Maligayang sagot ko. "Mom, Dad, where's Cavite? Why are we going there after?" Kuryosong tanong ni Amadeus na tahimik lang na nakikinig. Kaya habang nasa biyahe kinuwento ko sa kanyang naging payak na buhay ko noon. Damon is listening too, kaya napahaba ang pagkakwento ko. Naudlot lang ito ng tuluyan naming marating ang fast food chain na paborito ni Amadeus. Masaya kaming pumasok habang karga-karga ni Damon si Amadeus at magkahawak kamay naman kami. Everyone is staring us like we are celebrities. Hindi man ako sanay sa ganitong atensyon. I guess kailangan ko na sanayin ang sarili ko because Damon is a very well-known man. Masikat at kilala pa nga sa mga local artist kung tutuusin. Kaya alam ko hindi lingid sa lahat kung anong estado namin. Don't mind them, love. Hanggang tingin lang naman sila. At saka walang medyang mangingialam sa atin so we can roam around peacefully. Damon said full of assurance kaya mas lalo akong napanatag. Yeah, he already told me about it. Nang may isang beses na kumalat ang pictures namin na magkasama in public ay mabilis niya itong pinatanggal. He even threatened them to stay away from us kaya magmula noon ay wala na ng gulo pa sa amin na media. Even though he's famous and powerful, he still wanted us to live peacefully. And I am so happy and grateful dahil ganun din naman ang gusto kong buhay. A simple and happy life kasama silang dalawa ni Amadeus. Of course, he also wanted to protect Amadeus. Kumain na rin kami kaagad pagkarating ng in-order namin. Alam kong hindi masyadong mahilig si Damon sa ganitong pambatang pagkain but still he's eating happily dahil itong gusto ng anak niya. I admire him even more. He really showed how selfless he is as a father. Sinusubuan niya rin si Amadeus kapag nahirapan ito sa pagkain ng fried chicken. He's so sweet, they are so sweet, and because of that, I am just smiling the whole time hanggang sa natapos kami. Nagpahinga pa kami ng ilang minuto hanggang sa napagpasyahan naming bumiyahin na patungong Cavite para bisitahin si Kendra. It took almost 3 hours bago namin narating ang malayong probinsya na Cavite. The place changed a little.
Kahit papano ay may mga newly construct na ng building dito. Pero ganun pa man, kabisado ko pa rin ang bawat sulok nito. I guided Damon sa daan patungo sa naging bahay namin noon at inihinto ito sa may bakanteng lote. May kung anong galak akong naramdaman nang matanaw ang bahay ni Kendra sa hindi kalayuan. We'll go together. Malambing na sambit ni Damon while holding my hands. He even caressed it na nagbigay ng kapanatagan sa aking puso. Tumango ako at sabay kaming lumabas. Kinakarga niya si Amadeus habang naglalakad kami patungo sa lumang bahay namin ni Tiang noon. Kita kong pagkamangha at pagkagulat sa mga mata ng mga taong naging kapitbahay namin dito na parabang nakakita sila ng multo habang nakatitig sa akin. Amanda! Tawag ng iilang kakilala ko at hindi pa napigilan ng mga ito ang lumapit. Aba, ikaw nga! Napakalaki ng pinagbago mo! Amoy imported ka na! Gumanda ka lalo! Ikaw ba talaga yan, Amanda? Nabalitaan nga namin na kinuha ka na pala na totoo mong ina na sobrang yaman daw. At saka hanip yung asawa at anak mo. Grabe, ang gugwapo. Totoo nga palang chismis na nakapag-asawa ka na't nanganak. Kanya-kanya silang papuri habang nakaawang na nakatitig kay Damon at Amadeus. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sa dami ng mga sinabi nila, napangitin na lang ako. Pansin kong pagkailang sa mukha ng mag-ama ko kaya niyapos kong isang kamay sa bewang ni Damon. Don't worry, they're harmless. Ganito lang talaga mga tao rito, ngunit mababait naman sila. Turan ko kaya nginitian na lang din ni Damon ng mga ito. While Amadeus is still pouting. Amanda! Oh my goodness! At mas lalong nayanig ang buong barangay sa malakas na tiling ni Kendra. Kasama pang ina nitong si Nanay Siling. Nakita ang sobrang galak at tuwa sa kanilang mga mukha. Alam kong matatagalan kami rito dahil mahaba-haba ang paliwanagang ito. Kaya maglalaan na lang ako ng oras para sa pagdalaw sa puntod ni Tiang mamaya. Magpapasama na lang din ako kina Kendra at Nanay Siling. Tapos dadaanan pa namin si Nanay Pasita sa palengke. It's good to be back. Hinding-hindi ko kailanman makakalimutan ang lugar kung saan ako lumakit naging palaban sa hamon ng buhay. Hindi magiging kompleto ang kasiyahan ko kung hindi ko bibisitahin ang lugar na siyang naging dahilan kung bakit ako isang napakatatag na babae na kahit lumaking mahirap ay masaya at positibo pa rin sa buhay. Ang lugar na humulma sa aking pagkatao at kahit kailan, hindi ako makakalimot kahit pa man makapangasawa ko na ang napakayamang lalaki na kayang bili ng ilang libong hektaryang lupain ng probinsyang ito. Mananatili sa aking puso at alaala kahit ilang milya na ang layo ng buhay ko noon sa buhay ko ngayon. Love, I'm so sorry again kung hindi na naman ako makakapunta dyan ngayon. There's something important that I really need to do. Mahina akong paliwanag ni Damon sa kabilang linya. Eyesight? I don't know how to react dahil mahalagang araw ko ito ngayon. Ngunit hindi ko man lang siya makakasama. It's okay, love. Pasensya ka na sa abala. You take good care, okay? I love you. At the end, mas pinili ko na lang na umintindi. Thank you so much for your understanding, love. Mahal na mahal ko rin kay ni Amadeus. He responded before the call ended. Gumuhit ang malungkot na ngiti sa aking mga labi. It's my birthday today yet I can tell him and demand his time dahil ayoko siyang maabala sa trabaho niya. Paano ko nga naman sasabihin gayong it's been 3 days? 3 araw na siyang hindi nakakapunta sa penthouse kaya for sure wala siyang idea. I missed him so bad already. We missed him. Ngunit hindi ko rin magawang dumalaw sa opisina niya dahil tsak na mawala siya sa focus and I don't want to interfere in his important meetings. Huminga ako ng malalim. Ma'am, are you alright? Amadeus asked with his concerned voice, kaya yumuko ako para gawaran siya ng halik sa pisngi. Ma'am is fine, baby, but sad to say that your dad is busy and can't celebrate with us tonight. Turan ko while caressing his cute face. Pilit inaayos ang boses na huwag malungkot. It's sad, ma'am. I miss dad so much na po. May lungkot sa tinig nito kahit mabigat ay pinilit ko siyang kargahin. Don't worry, baby. Babawi naman si daddy eh. Miss na miss ka na rin ni daddy mo. But he still needs to work for us, for our future. Pag-aalo ko sa kanya so he just nodded. When I grow up, ako naman po mag-work para sa inyo ni dad, ma'am. So you and daddy can rest. Hindi ko mapigilang maluha sa tinura ng anak ko. Kung tutuusin, kahit hindi na siya magtrabaho paglaki niya, matatawag pa rin siyang isang bilyonaryo dahil tagapagmana siya ni Damon.
Idagdag pang ilang bilyong laman ng black card na binigay ni Damon na hanggang ngayon ay wala pang bawas. But of course, gaya ng nais ko, I don't want to spoil him. Gusto ko siyang matutong pagsikapang makuha ang isang bagay. You're so adorable, anak. We love you so much. Puno ng pagmamahal na turan ko while hugging him so tight. Ouch, ma'am! Nakasimangot na reklamo pa niya sa mahigpit kong yakap. Natawa na lang ako sa kakyutan ng reaksyon niya. Maya-maya lang ay binaba ko na rin si Amadeus para tawagan si Mrs. Amparo about sa pinahanda kong buffet. It's my birthday treat for my staff and employees. Yes, Miss Amanda, kompleto at maayos na po ang lahat sa fine dining. Masiglang sagot nito sa kabilang linya. Thanks, we will be there after 20 minutes. Ani ko bago binaba ang tawag. Tiningnan kong oras sa suot kong wristwatch. It's already 6 in the evening. Napakabilis ang takbo ng oras. Pinabihis ko na sina Amadeus at Manang Rosa. Nagbihis na din ako ng simpleng bestida at nagpahid naman ng kaunting lipstick sa labi. Gustuhin ko mang maging buo ang kasiyahan ko. I really can't dahil wala ngayon na lalaking special sa puso ko. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Ismail, Amanda, tsak naman babawi sa'yo si Damon. Payo ko sa sarili bago tipid ng umiti sa harapan ng salamin. I know that he will dahil kapag magkasama nga kami, parang araw-araw na rin may okasyon. Walang araw na hindi kami kumakain at nagsaselebrate sa labas kasama si Amadeus. At dahil sa kaisipang ito, kaya medyo kumalma na ang malungkot kong puso. Tumayo na rin ako kaagad at lumabas na ng kwarto. Sakto namang tapos na si Manang Rosa at Amadeus at ako na lang ang hinihintay nila. Sabay kaming tatlong lumabas ng penthouse at sumakay ng elevator para magtungo sa fine dining na nasa ground floor nitong hotel. Pagkabukas ng elevator ay bumungad at bumati kaagad sa amin ng maraming staff at empleyado nitong hotel. Naabisuhan ko kasi kahapon ang head manager na si Mrs. Amparo na invited ang mga staff at empleyado na pwede rin magsama ng kanilang kapamilya. Kaya halos lahat ay nandito. Maliban na lang sa mga naka-duty ngayon na may birthday treat ko pa rin naman. Napakalawak at genuine ng aking ngiti habang nagpapasalamat sa kanila. Kahit papaano'y napawi nito ang kawalan ng presensya ni Damon. And I am happy and glad to celebrate my birthday with them. At bago pa ito sinimulan ay nagbigay muna ako ng maikling mensahe at pasasalamat sa pagpunta ng lahat. They all responded me with their sweet messages. At ramdam kong sobrang tuwa nila for me. For being a kind-hearted boss na sobrang nilang pinagpapasalamat. Pagkatapos ay hindi ko naman inaasahan na may nagpresenta pang kumanta at sumayaw kaya mas lalo nadagdagan ang kasiyahan ng selebrasyon. Then after, everyone is eating freely and happily. Napakarami kong pinahanda. May lechon, seafoods and other Filipino cuisine na siyang nais at gustong kainin ng lahat. Sinisigurado kong mabubusog ang lahat ng mga naririto. Kakatapos lang namin kumain ni Amadeus at Manang Rosa nang lapitan ako ni Mrs. Amparo sa kinaupuan naming table. Happy birthday once again, Miss Amanda. Magiliw na bati nito. I choose her as the head of all the managers kaya mabilis ko siyang nakagaanan ng loob. She deserve it anyway cause she really has the potential. Parang si Lourdes lang na sekretarya ni Damon. Masipag at determinado sa kanyang trabaho. Thank you, Mrs. Amparo. Thank you for your big help. Puno ng senseridad na sabi ko at ninitian niya ako ng ubod tamis. You're always welcome, Miss Amanda. By the way, ma'am, before this night ends, may kailangan ka munang makita. Anito na siyang kinangiti ko. For sure, it's a surprise coming from them, kaya masaya akong tumango. At hindi ko inaasahan ang sunod itong ginawa. Bigla na lamang nitong nilagyan ng blindfold ang aking mga mata. I'm sorry to put this to you, Miss Amanda, but I guess surprises are much better with blindfold. Masayang anito na ikinangisi ko na lang. Sa totoo lang, I love surprises. Ibang-iba kasi ang pakiramdam ang masurpresa. Ibang klaseng ng kasiyahan ang hatid sa akin. Kagaya ngayon, kahit alam ko ng surpresa ito galing sa mga empleyado ko ay sobra pa rin ang saya at galak na nararamdaman ko. Para akong bumalik sa pagkabata na kahit isang candy lang ang makita ko sa pagdilat ng aking mga mata, ay wala nang paglagyan sa tuwa ang aking puso. Ramdam ko malilit na kamay ni Amadeus na humawak sa aking palad. Don't worry, ma'am. I'm here. I'll go with you.
Concern na sabi nito na mas lalong kinalukso ng puso ko. Amadeus is really my little prince. Kahit napakalit niya pa, he's always making me feel safe and secure. I held her little hand na nakaalalay sa akin habang giniya ako ni Mrs. Amparo sa paghakbang na hindi ko naman alam kung saan patungo. Nakasunod din sa amin si Manang Rosa na ramdam kong parang mas excited pa sa akin. Narinig ko na lang ang tunog ng pagbukas ng elevator kaya pumasok kaming lahat. Pinapakaramdaman ko lang ang puso ko habang nakikinig sa kwentuhan ni Manang Rosa at Mrs. Amparo patungkol sa buhay ng mga ito. Si Amadeus ay tahimik lang din ngunit mahigpit pa rin na nakahawak sa akin. Hindi ko na alam kung nasa anong palapag na kami. Ngunit dahil medyo natagalan kami sa elevator ay may pakiramdam na ako na parang patungo kami sa rooftop. At nang huminto kami at muli na naman akong humakbang ay naramdaman ko na lang ang malamig na hangin na humaplos sa aking balat. Mukhang kumpirmado ngang iniisip ko. Maya-maya lang ay bigla na lamang akong binitawan ni na Amadeus at Mrs. Amparo. Kaya napakamot ako sa ulo habang nakangiti. Nandito na ba tayo? Pwede ko na ba itong tanggalin? Excited na tanong ko. Ngunit laking pagtataka ko nang wala ni isa sa kanila ang sumagot. Kaya mas lalo nadagdagan ang kuryosidad ko. At mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko nang maamoy sa paligid ng isang pamilyar na amoy na napakabango at nakakatuliro. Naramdaman ko na lang ang mga kamay nito na kinakalas ang blindfold sa aking mga mata. Happy birthday my love. Puno ng pagmamahal na sambit ni Damon sa aking punong tenga habang nakayakap mula sa aking likuran. Lumukso ang puso ko sa tuwa at akmang haharapin na sana siya para pugpugin ng halik sa mga labi. Kaso natigilan ako bigla nang matuon ng mga mata ko sa buong paligid ng rooftop. Cameras are everywhere na parabang nasa isang live show kami ngayon. Nakakalat ang maraming bulaklak at ilaw sa kapaligiran habang may kulay pulang carpet na nakalatag sa mismong kinatatayuan namin ngayon. Hugis puso ito talagang nasa center pa kami. Napaawang ako't hindi makapagsalita. I am so amazed. Grabe, literal na wala akong masabi. My eyes were teary because of the overflowing happiness I am feeling right now. At ang mas lalo nagpapahagulol sa akin ay ang biglang pagdating ng 4 na eroplano na biglang huminto sa ere habang may malaking banner na nakalutang. Hindi ko na mapigilang humaguluhol nang mabasang nakasulat sa bawat banner. Will you marry me, my love? At nandumakong tingin ko kay Damon at nakaluhod na pala ito sa aking harapan habang nakalahad ang maliit na box na may diamanting singsing na kumikinang ang malaking bato. I will ask you again, my love. But this time in more formal and romantic way. I want the world to know how much I love you. Puno ng pagmamahal na turan niya. Natakpan kong bibig at walang humpay sa pag-agos ang aking mga luha habang nakatingin sa kanya na puno ng pagmamahal. I love you so much, my dearest love, Amanda. Ikamamatay ko kapag mawala ka na naman sa akin. Kayo ng anak natin. Will you spend the rest of your life with me? Umiiyak akong tumango dahil sa mga nag-uumapaw na emosyon. How can I say to the man that I love the most? Lumuluha ngunit nakangiting sambit ko. I already said yes to him noong pinagsaluhan namin ang init ng aming pagmamahalan. Kaya hindi ko akalaing may balak pa pala siyang gawing itong mas espesyal. Kita ko nag-uumapaw na kaligayahan sa mga mata ni Damon habang pinapasuot sa akin ang diamanting singsing. Nasa tingin ko ilang milyon ng halaga. Nang makatayo siya ay siniil niya ako ng halik sa mga labi. Simpleng halik ngunit punong-puno ng emosyon. Yay! Masayang sigaw ni Amadeus bago ito tumakbo papalapit sa amin. Kita ko rin ang labis na tuwa sa mukha ni Manang Rosa at Mrs. Amparo na siyang personal na saksi ngayon. And if Damon really wanted to show it to the whole world, then for sure, laman kami ng telebisyon ngayon for this live and real show. Kinarga ni Damon si Amadeus habang nakakbay ang isang balikat nito sa akin. Look my love, ani Damon habang nakanguso sa itaas, and my eyes shines brightly nang tingalain ko ang kalangitan at bigla na lamang umulan ng bonggang-bonggang fireworks. Sobrang bongga na sa sobrang dami talagang nakaliwanag ng kalangitan. Manghang sambit ni Amadeus sa awang ng mga labi. Hinalikan ni Damon ang aking ulo kaya napatingin ako muli sa kanya. You made this? You really planned for this? Hindi makapaniwalang tanong ko. He just nodded as an answer at nginitian ako ng ubod tamis. Yes, and they all knew.
Even Amadeus, ikaw lang walang alam. Nakangising sabit niya so I pouted. Ang gagaling nilang umakting dahil wala talaga akong alam. Hindi man lang ako nanghinala. Pati ang maliit kong anak ay magaling ding umakting. Akala ko talaga wala siyang alam na birthday ko ngayon. Akala ko totoong abalang-abala siya sa trabaho niya. As in, never pumasok sa isipan ko sosorpresahin niya ako ng ganito. Akala ko talaga ay sorpresa lang ito ng mga staff ko. How did you found out? Curious na tanong ko. Sa tagal ko naging stalker mo, lahat na ata ng tungkol sa'yo alam na alam ko na. That's why I negotiated Manang Rosa, our baby Amadeus and Mrs. Amparo, and the rest of your stuff. Paliwanag niya kay napailing na lang ako. Wow, he's so unbelievable. And I'm sorry for the 3 days. I bought that most precious diamond in India. Kaya medyo natagalan. Kung alam mo lang kung gaano ko kayo na-miss sa 3 araw na yun. It seems a year to me. Paglalambing nito kaya hindi ko na napigilan tumingkayad para abutin ang labi niya. Mabilis ko lang siyang ginawaran ng halik sa mga labi dahil karga-karga pa niya si Amadeus na abalang mga mata sa panonood ng fireworks. Thank you, love. Thank you for making me special always. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Amadeus. Puno ng pagmamahal na usal ko. This time, siya naman ang bahagyang yumuko para dampian ako ng mabilisang halik sa labi. Let's get married tomorrow. Excited na turan niya na kinatawa ko. Tomorrow? Agad-agad? Natatawang tanong ko. Nagsalubong naman ng mga kilay niya. Why not? Tomorrow or the other days ay parehas lang din naman. I cannot wait any longer, love. Gusto ko na kayong makasama sa bawat segundo. Malambing na paliwanag niya kaya mas lalo akong pinamulahan ng muka. Oh, what about Mama Anita, your dad, my twin sister Amelia, Sina Sora at Dr. Liro, Kendra and of course, naasikaso ko na rin yan. I already talked to your mom. And katunayan, flight niya na ngayong gabi. I also told Dad about us but if he cannot make it, then it's fine. Liro and Sora were out of the country, kaya babawi na lang daw sila kapag nakauwi na. I called Kendra and her mom and they're excited to come. And about Amelia, she promised to come but she's alone. Mahabang paliwanag niya na biglang naudlot sa dulo dahil sa pangalasunod niya sanang babanggitin. Si Zeus, hanggang ngayon kasi malabo pang bumalik sa dating kanilang pagkakaibigan. It will never be the same bond again. I know it takes time kaya hindi ko muna siya pipilitin. But I am wishing and hoping na sana magkapatawaran man lang sana sila balang araw lalo na ngayon may kanya-kanya na silang pamilya. That jerk is out of the country again. Kalaunin na dugtungan din niya kaya marana kong tumango. After Zeus accident 4 years ago ay hindi ko na alam ang totoong sitwasyon at estado nila ngayon ni Amelia. Masyadong mailap ang kakambal ko pagdating sa usapin nilang mag-asawa and I respect that kaya hindi na ako nangialam. Kami ni Mama Anita, as long as she's happy and Zeus is not hurting her, then it's fine to us. Marahan kong hinaplos ang mukha ni Damon kaya agad na nawala ang pait na gumuhit dito dahil sa pagkakabanggit niya sa dating matalik na kaibigan. If that's the case, then let's get married tomorrow. Masayang sambit ko kaya sa makailang ulit ay ginawaran na naman niya ako ng halik sa mga labi. Nakakarami ka na ha? Natatawang saway ko. Ngunit mas lalo lang itong nangaakit sabay bulong sa aking tenga. Thank you, love. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. I want a big and happy family with you. We will make more babies. Nanunod yung turan niya na alam kong may katuturan. Bahagya ako siyang siniko at natatawang ngumiti at muli kaming tumingala sa langit. Hindi para panoorin ng fireworks kundi para pasalamatan ng may kapal. Sino bang mag-aakala na makakatuluyan ko? Ang lalaking tinatawag ko noong hinayupak dahil sa labis na pagkamuhi at pagkapuot. Sino rin bang mag-aakala na ang babaeng pinarusahan niya at ginawang alipin? At para usanay siyang babaeng mamahalin niya ng buong puso? Well, siguro nga tama sila na masyadong mapaglaro ang tadhana dahil kahit nagsimula ang aming istorya sa isang masalimuot na kabanata dahil sa maling bintang at pag-aakala, magtatapos naman kami sa isang masaya at punong-puno ng pagmamahal na kabanata. Amanda and Damon are now signing off.